Ayan po, yung network na 192.168.10-26 means may 26 bits pa para sa network at 6 bits para sa host. Kaya ang total IPs na po natin ay 264. Pero dahil may 1 sa network at 1 para sa broadcast, may 64 usable IPs tayo. Then, ang network address ay 192.168.10.0. Then, sa broadcast naman po is 192.168.1.63. At ang device naman dapat na gumagamit ng IP mula sa 192.168.1 hanggang 192.168.62. Diba? Pwede nating i-assign halimbawa ang router natin gagamitin is 192.168.1. Ibig natin sa 192.168.1.10. Sa PC2 naman natin is 192.168.1.11. Sa madaling salita, may isa pa tayo na IPs, ang -26 subnet natin para sa 1 router at 2 PCs para tumama ang setup natin. Okay ba yun? Okay yun. Hi, my name is Rafael De La Cruz and I am from BSIT 3 Phase. I am currently studying information technology and I'm really interested in learning more about network programming and IT system. And I also enjoy practical activities like configuring routers and working on projects. So here is my final exam. First na gagawin po natin is mag-place po tayo ng device sa packet tracer natin. Drag lang po natin ang router. Una-una po, drag lang po natin yung router sa workspace. Then switch. Then the 2 PCs. PC1 then PC2 lang po. Gamitin lang po ang copper straight through cable. Connect nyo lang po sa gigabit internet 0-0. Then, switch to pass internet 0-1. Connect the PC1, switch pass internet 02. Connect the PC2, switches pass internet -03. Then, double check kung tama ang pagkakalagay. Then, pagka-connect ng mga switches para magkaiwas tayo ng problema sa bandang huli. Go to configuration. Type enable para makapasok sa privilege exec mode. The next one is conft para makapasok naman po sa global configuration mode para sa makapag-configure po tayo ng router. The next one is interface G0-0 para naman po makapag-interface na tayo sa connected na LAN. The next one is IP add. Type lang po natin is 192.168.1.0 then 255.255.255.19. Nag-set po ako ng IP address at subnet mask para sa router interface. Ginagamit natin yung first usable IP sa subnet 192.168
.1.1 para sa router naman po. Then type no shot. Naka-shutdown. Check if naka-shutdown na po yung interface para ma-enable po or para gumana na po yung tinipo natin. Then write memory para ma-save po yung configuration permanently. Then go to configure PCs. Configuration or IP configure IP so to 192.168.1.10. Then sa subnet mask is 255.255.255.12. Then the default gateway naman po is 192.168.1.1. Then PC2 naman po is 192.168.1.11 or 1.1. Subnet mask naman po is 255.255.255.12. Then the default gateway naman po is 192.168.1.1. Then gawin po tayo ng test connection. O, type lang po natin is ping 192.168.1.11 10 to check na ano na po ping para i-test kung communication ang device or kung successful na ang subnetting ng IP assignment po natin.
Gaw- Gawin po tayo ng PC2, then ping rin po natin is 192.168.10. Then yan lamang po. Thank you very much.